Tara mag-field trip tayo sa Maragondon. Punta tayo sa mga tourist spot at isa sa mga shrine ni Bonifacio na makikita lamang sa Maragondon. Let's go! Dito na tayo sa mismong 13 Town proper, Barangay San Agustin, dito sa may SM 13. Wala dito, medyo maalo ng magiging daan natin hanggang marating natin at palagpasan ang Barangay Caputo. Let's go! Dito na tayo sa Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. Dumadaan tayo sa Naik 13 Road. At before we go further into Naik, pag-usapan natin ang ruta. Na magiging ruta natin ngayon ay isa sa mga historical site dito sa Cavite, which is makikita sa Maragondon. Yun ay ang Bonifacio Shrine. Dalawang Bonifacio Shrine dito sa Cavite. Ang isa ay nasa Cornchu at pangalawa ay nandito sa Maragondon. From there, sunod natin pupuntahan ay ang Eco Falls, which is malapit na malapit lang dun sa Bonifacio Shrine. Sunod naman, pupuntahan natin ay ang Kaingin Inukit site. Makikita natin doon yung mga carvings sa bato, mga inukit sa bato, hence the name. And also, madadaanan din natin ang Kaingin Hanging Bridge. They are both in Barangay Kaingin sa Maragondon, Cavite. Kaya parang field trip talaga itong pupuntahan natin. Along with those spots, pupuntahan din natin Bonifacio Museum. Minsan na nating napuntahan yon nung tayo'y nag-Kabyang or last time na nag-Kabyang. Unfortunately, di tayo nakapasok noon. Main reason dahil 9 AM pa bukas ng museum and masyado pang maaga nung time na nakarating tayo doon. This time, check natin kung makakapasok tayo para may pakita ko rin sa inyo kung anong nilalaman ng museum na yun. Kaya malapit na tayo makapasok sa Naik. Let's go! And we're finally here sa Rotonda. Kakaliwa tayo from here. Ayan. Kaliwa. And then we'll need to continue for 10 more kilometers going to Maragondon. Yan yung isa sa mga relaxing na makikita dito kapag dito tayo napadaan sa Naik. Ganda, no? Dito na tayo sa intersection. Kapag kumanan tayo, papuntang Silang proper yan. Sa kaliwa naman, papuntang Indang. Yan ay ang Indang Naik Road. Tayo, diretso tayo. Papunta tayong Maragondon. And this is also the same way papunta sa Kabyang Tunnel. Dito meron na tayong view ng Pico del Oro. Saktong-sakto tong ating right, no? Dahil kung mapapansin nyo, napakaulap ngayon. Sana hanggang mamaya para kahit paano hindi tayo maranasan yung talagang init. Dahil kung makikita nyo, puro kabahayan yung nasa gilid nitong kalsada. Walang kahit na anong shade na pwede nating madaanan. Sakali man na mawala yung mga ulap na yan, handa naman tayo dahil ayan, gamit-gamit naman natin ngayon tong Harrier na long sleeve cycling polo. Ayos. And we finally reach the Maragondon Arc. Ayan, no? Welcome to Maragondon. Exactly 7 AM. At we are 6 kilometers away sa ating unang stop, which is ang Bonifacio Shrine. At kasabayan natin dito itong mga bus. Oh, ganda, oh. Oh. Yan ang probinsya feels pagdating dito sa Maragondon. Kailangan lang ng doble ingat dahil unang-una masikip yung kalsada, tsaka may mga malalaking sasakyan tayong mga kasabayan dito.
Currently, binabaybay natin itong Sapang Pinagsanhan Road. Dito yan sa Barangay San Miguel, Maragondon, Cavite. At isa sa mga pwede nyong makita dito ay itong mural na to. Ayan. Pakikita dito sa mural na to yung Mount Tagpatong, Pico de Loro, Maragondon Mountain Ranges. At mga historical sites at tourist spots sa murals na yan. Pero hindi na natin siya hihintuan. Dire-diretso na tayo since it's already 7 AM. Nag-ride out pala tayo ng 6 AM. Kaya medyo tanghali na. Pero so far, malamig pa naman yung hangin na ating sinasalubong dito sa kalsada na to. At maganda-ganda naman tong kalsadang ating binabaybay. And we are now approaching this right turn. Ayan. At kung diniretso natin yan, dyan actually yung ilan sa mga pupuntahan natin mamaya. So, museum, Kaingin Bridge, tsaka Kaingin carved site or carving site. Pero dito muna tayo dumiretso sa Bonifacio Shrine dahil siya yung pinakamalayo. Para mamaya along the way, dadaanan na lang natin yung mga ibang pupuntahan natin, lalo na yung museum, bago tayo umuwi. Diba? It saves us time. And also, dire-diretso yung biyahe natin. We are 2 kilometers away. Pupunta tayo dito sa kaliwa. Hindi tayo dire-diretso dyan. And makikita nyo meron ng signage ng Ternate. Uy! Paano ko naman di natingin? Medyo kinabahan ako dun Although nag-video tayo habang nag-ride, alerto pa rin naman tayo and nasa atin yung right of way. Kung kailan malapit na tayo, tsaka siya dumiretso. Kaya medyo kinabahan ako. Siyempre, wala namang may gustong ma-aksidente, di ba? Ay. Now, since we are 2 kilometers away, kita natin dito sa Google Map na kakaluwa pa rin tayo ulit after ng tulay. Tingin ko bago to umahon sa unang climb kapag pupunta tayo sa Kiziak Tunnel. So, hindi na tayo aahon, kakaliwa tayo. Meron tayong at least 1.5 kilometers na i-cover bago tayo makarating sa Bonifacio Shrine. Yan. Uy, mas malamig yung hangin dito. As I can see here, dire-diretso lang to. So kakanan tayo in a moment. Ahon na tayo. And then from here, 400 meters, kailangan nating kumanan papuntang Bonifacio Shrine Road. Oh, lamig! And kakanan tayo dito. Uy, rough road. Dito tayo sa rough road dadaan. Actually, I think that was 2012 or 13. Kung college ako, kung nakapunta kami dito, talagang all throughout, hindi sementado or ganito rough road. Pero ngayon, tingnan nyo, meron ng parte na sementado. Definitely, ganito lang siya. Kakip, two-way lang talaga siya. Dito sa Bonifacio Shrine Road, we will need to cover another 1.2 kilometers. 800 meters pa at kailangan natin suungin yung 800 meters na yan dito sa gravelly road. Kami tayo medyo paahon ayan. Natokos dito. Malalim na pag nako, ahunin pala natin tong so 1 kilometer pa to from here. So yung 1.2 kilometers kanina na sinasabi ko, going here lang. Tapos pagdating natin dito, another 1.2 kilometers pa. Try natin kung kakayanin natin bain ng nakasakay sa bike. Tingin ko kaya naman pero naangalay, unlike sa MTB kasi na-relax lang. Oh yeah, negative 13.2% gradient. Oh, ito siguro yung Eco Falls. Wow! Tigil muna tayo dito. Good morning. Ito yung Eco Falls, boss. Ay, nahuli mo. Tilapia. Snakehead. Ano yan? Parang hito? Dalag. Okay.
Ayan, libot na natin at kita ang dapat makita. Doon sa parteng yun, kahunin na natin to. Ay, hindi umabot. So, 1 kilometer pa to. Dito yung Bonifacio Shrine sa kanan. Ayan, lakarin natin ng konti dahil ang hirap pedalin kapag bumaba na tayo ng saddle. It's 7% gradient. Nasa pinakamataas na tayo na cog sa likod. Ayan, patag na. Kahit nag 10% gradient, mataliwas na tayo dito sa ng Google Map. Parang kailangan yata natin doon sa kabila. Sa kanan yata dapat tayo. Ay, kanan. Sa kaliwa yata tayo dapat. Hindi dito. Kaya natin dumadaan tayo sa daanan na wala na sa Google Map eh. So most likely doon yata talaga tayo dapat sa kaliwa. Ayun, mali pala pagkakakita ko sa signage. Ayun, may nakatutok na nga na araw eh. Pero I'm wondering kung saan papunta yung daan na yun. Ayan. Para na lang natin. Yun. Dito tayo. At meron ditong pakiusap. Pakisara ng maayos ang gate pagkatapos lumabas o pumasok. Good morning po. Saan po dito yung papuntang kaya? Yung sa slide. Ba? Yeah, dire-diretso lang. Dito pa? Palagin muna to. Buti bukas po kayo ngayon. 7:57. And let's go. Morning po. Kuya, pwede magtanong, dito po ba yung Bonifacio Shrine? Sa may kalsada? Okay. Thank you. Nililigaw tayo ng Google Map. Walang iya ka Google Map. Apple Road. Buti na lang may mga tao doon na napagtanungan natin. Although, sarado naman natin din naman yung dulo noon. O sakali man, dadaanan ko rin na. Pero mas mawawala yung doubt natin kung tama ba itong puntahan. Dahil nakapagtanong tayo, tinuro naman nila na dito talaga. Ay nakikita na ako na mga establishments. I mean mga ayan, parang wall. Ay, sarado. Mukhang sarado. Di yata tayo makakapasok. Sarado. Morning po. Sarado. Ay, kayo magbubukas, kuya? Ay, bukas pala. Yun. Thank you. Ganun lang talaga siya? Ganun lang yun siguro. Morning po. Ayun, meron dogs dito. Ayun yung shrine, no? Ayan. Wow. Solid na solid. Sorry, wala tayong dalang food. Ayan, basahin natin. Tapos na nating mapuntahan ang Bonifacio Shrine. Let's go. Tignan natin kung masisilip pa natin ang Eco Falls. Let's go. Relaxing dito, tahimik. Talagang huni lang ng ibon at saka mga kaluskus ng damo na dinadaanan ng mga kambing ang maririnig mo. Ganda pa dito, wala siyang entrance. Time check, it's 8:26 AM at tayo paalis na. Nakabalik din tayo dito. So ilang years din yun. So let's say from 2013, 11 years. So 11 years yun. Hindi ko alam kung saan yung daan papuntang Eco Falls. But I think walang tubig siguro dun ngayon kaya hindi na natin siya matadaanan. Mahirap naman pasukin tong gubat na to kung wala tayong kasama. Pero tingnan muna natin.
Yan, dyan tayo babalik. Pero meron pang kalsada dito. Dyan siguro yung Eco Falls. Kasi dito may nakalagay na puno eh. Pag mga ganyan, ibig sabihin, wrong trail or bawal daanan. Pero definitely meron pang kalsada papunta doon. Maybe maganda balikan natin tong Eco Falls kapag meron tayong mga kasama. Yung tipong yun lang ang pupuntahan natin, Eco Falls, para kung sakali, makapagdala tayo ng damit na pwedeng panligo. Let's go back. Mag-log out tayo dun sa logbook ni Kuya Guard para syempre makapag-out. Ayan, oh, ang ganda oh. Ayan, balik na tayo sa Sapang Pinagsanahan o Pinagsamahan Road. Ayun, basta sa main road, babalik na tayo doon. And as decided, huwag na natin pasukin yung papuntang Eco Falls. Next time na lang pag meron tayong kasama. Especially sana yung kabisado yung papunta doon sa Eco Falls. So ngayon, pupunta na tayo sa next stop natin, which is yung Kaingin Carving Site and Kaingin Hanging Bridge. Let's go! First gate. Second gate na. Sir, thank you po. Makapag-log out na. And we're back here. Kakanan tayo dito sa Balitaw Road. We're about at least 350 meters away sa kakananan natin. Yan, medyo makulimlim dito pero it's not a problem naman dahil hanggang ngayon, as we wish for earlier, meron pa rin mga ulap, makulimlim pa rin. So that's a good news. Yan, daming tindahan dito. Pero mamaya na tayo manap ng makakainan pag pauwi na tayo dahil maaga pa naman. So, yan tayo kakanan. So, Colonel Cereal Road. Yeah. Kaliwa tayo. Pagalitan ako galit. Tama ba? Ito yung simbahan ng Maragondon. Wow, ang ganda. Ang ganda ng simbahan ng Maragondon, guys. Ayan. Dito tayo sa simbahan ng Maragondon muna dumaan. Dahil along the way naman siya. And after there, baha ng Maragondon. Diretso tayo dito. Ay hindi, mali pala. Dapat kumanan tayo. Ay kaliwa. Kanan kanina, ngayon kaliwa. Kasi dumiretso tayo. Ayan. Dito pala tayo dadaan talaga. Medyo naligaw-ligaw tayo ah. So diretso lang tayo. Tayo sa Barangay Poblacion 1. Poblacion 1B. Diretso. Meron pang makikita dito mga lumang bahay talaga mismo. Next right. Ayan, dito tayo. Next right here. Oh, yeah. Ayun yung lumang bahay. Yun, dito tayo pupunta. Diretso lang. Parang doon stone carvings. O inukit. Uy, di ba nakita yung house na yun? Ayan. Ayan, makikita nyo naman dito. Diretso lang tayo. Medyo may bahagyang basura at may malaking aso na nakataas ang bundot. Ayan, kahiyain siya. Nasa gilid na siya dumadaan. Ito yung carving site. Wow, Barangay Kaingin. Ito yung mga inukit. Stone carvings talaga siya. So, mostly ng mga nakaukit dito is religious theme. Ayan, Barangay Kaingin, Maragondon, Cavite. Diba?
Di ko alam kung sinimentado ba siya after kukitin kasi parang sementado na sila eh. So talagang pang quick side trip lang talaga tong spot na to. Ayan. And we're done there. Ayun, kumuha lang tayo ng bagyang pictures and also footage. Ayun, talagang pang side trip lang talaga siya. Wala ring establishment sa gilid. Kung nasa pinakatumbok ng kanto niya ay ilog. So ngayon, next step natin is yung hanging bridge. And let's go. Tahanan natin tong hanging bridge na to, which is part of the itinerary ng ating Maragondon field trip. Maragondon field trip. Ang init na. It's 9:30 AM. Makakapasok. Inyo, paano mag... Wala ka sa buhay mo! Yan. And nandun na yung destination natin. Lusong pala, lusong. Lusong. Ahon tayo mamaya guys. Ayan. Hindi naman ganun kahaba. Yun yung Kaingin Beach. Nandito tayo sa ilalim. Ayan yung bridge. I love Kaingin. Ano pala to? Kaingin Fishport and Hanging Bridge. Yeah. Ito lang, dito na rin tayo. Tara, daanan na rin natin to para ma-experience natin ito. Lalayi ng Kaingin. Wow, lagi nakakahilo. Uy, may dala pang sofa set eh. Makakalog-alog. Ayan. Ganda. Mayroon pang isang bridge doon. Pero dito na lang tayo dumaan. Ayan. Diretsuhin na lang natin to. Pumalik na tayo pero walang tindahan doon. Para siyang farm tapos puro bahayan lang. Kaya balik na tayo. Let's head directly sa museo ni Andres Bonifacio. Ito na tayo dumaan. Dahil ayokong ahunin yung kanina. Dito na tayo sa looban. Nalabasan natin is yung kalsada na pababa din going to Inukit. Ayan. Kaliwa na tayo dito. Admission yung pang sarado. Kuya, bukas? Yay! Ako lang. Last time pumunta ako dito, maaga pa eh. Doon lang sir. Yung bike? Ay, hindi pwede pasok? Yan lang. Hindi ko na lang. Ha? Hindi na ako lang. Kasi. Wala kasi akong padlock eh. Hindi ko pwede.
makapasok tayo. Aircon pala dito sa loob. Dito na tayo sa loob. Morning po. Okay lang po mag-video. Sa 13 lang po. 13 Martires. Wag mo na pa kayong video habang may tao sa taas. Ah, okay. 4 Sige. minutes lang. Ano po tong video na to, ma'am? About si Poy Andres. Ah, okay. Parang ano lang. Video, yaman, duno, katiis at pagod. Buhay may abutin, magkalagot-lagot. Parang kasama kayo. Ayan. Ano siya? Tuloy-tuloy po ba siya? Opo. Ang pinuro sa akin, kaya hindi mo kami pumalit sa kanya. Nagsalita din siya na siya ang may kapangyarihan at dapat kumailalim sa kapitan ninyo sa kanya. At kung hindi ay ipapapatay niya ito. Pagkatapos, hindi kanya ako ng 10 piso. Hindi kanya ako ng 10 piso bilang kabayaran upang patayin sa kapitan ninyo. Pinangakuan din niya akong bibigay ng lahat na pangangailangan. And we're done sa museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio. So napakagandang experience yung ating nagawa ngayon dahil unang-una, kung babasahin nyo yung mga notes doon sa Bonifacio Shrine, makikita nyo related siya at mapagtatagpi-tagpi nyo yung istorya niya, lalo na kung madadaanan nyo to at saka yung sa Bonifacio Shrine ng Lingbon Indang. So ngayon, pabalik na tayo sa bahay. 10:21 AM na. Nakakwentuhan ko rin si ma'am yung nandun nagpa-facilitate ng mga pumupunta at bumibisita sa Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio. Napakabait ni ma'am. At kagandahan doon mas naaalagaan nila yung buong museo, lalo na yung mga painting. Original paintings pala yung nandun, kaya talagang in-air conditioned nila yung buong museo o buong bahay para mapangalagaan yung status ng mga painting dahil matutunaw sobrang init yung sakali. At kudos din sa may-ari ng museo dahil napangalagaan niya yung buong bahay, and also pwede tayong pumunta doon ng libre, yung nakakatuwa. Hindi sila nag-a-ask ng kahit na magkano. Parang talagang pinreserve nila yon para sa mga gustong pumunta at interested sa ating sariling history, lalo na kay Andres Bonifacio. Ngayon, let's focus on the road. Uwi na tayo dahil natapos na ang ating field trip dito sa Maragondon. Mula dito, dadaan tayo ng Naik syempre. And then, diretso tayo ng Naik. And then, Naik 13 Road tayo dadaan. Lalabas tayo ng 13 Town proper sa Barangay San Agustin. And then, diretso Governor's Drive hanggang marating natin ang Barangay Perez. Tapos, bahay naman. Let's go! We are now leaving Maragondon, Cavite. Welcome to Naik. Pasok dito, dire-diretso na to. We are now approaching the Falls Flat na kalsada. We're back sa Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite. At susulungin na natin tong mga rolling saan pauwi. At malapit na rin tayo makauwi syempre.
We are now here sa Trece Town proper. Kaya ng SM City, Trece Martires Cavite. And finally, nakauwi na rin tayo. Napakasulit ng ating Maragondon field trip dahil punta natin lahat ng spots and brings back old memories, good old days, college. Ayun, sulit na sulit. Currently, na-cover natin is nasa almost 63 kilometers din. Napaka ganda ng panahon dahil hindi tirik na tirik yung araw. Nakauwi tayo ng safe syempre. Thank you so much for watching. At hanggang dito na lang muna ang ating vlog. See you all on the next ride. At ingat. Bye-bye you.